Pagkatapos ng bagong yuwan ay uminit na pero wala pa rin kaming pasok. Kaya naman naisipan ko na tapusin na ang mga gawain ko sa araw na ito. Mabuhay, ako po ito si Eds at welcome sa panibagong It's Storya! Ang una kong ginawa ay pumunta ako sa district para magpasa ng action plan kung saan andoon ang mga consolidated project ng iba't ibang organisasyon sa aming paaralan. Pagkatapos ay naisipan ko na din dumaan dito sa nurse, kaya lang sarado, siguro ay hindi siya pumasok ngayon, kaya babalik lang ako kinabukasan para sa aking medical bilang isang coach ng Sepak Takraw. Dahil nga medyo maaga pa at alas 10 pa ng umaga, ay naisipan ko ng puntahan ang isa sa aking mga players sa kanilang tahanan para ipaayos ang kanyang maling perma sa parents permit o parental consent na gagamitin namin sa palarong Quezon. Matapos ko maligaw at matuntun din ang kanang tahanan ay bumalik na ako sa Lucena at naisipan ko na dumaan na lamang sa Pacific Mall kahit alas 4 pa ang aking appointment sa pagkuha ng PSA ng aking mga players. Magbabakasakali ako, baka pwede na akong kumuha, diba? Pwede na? Pangalawang beses ko na ito na pagpunta dito sa PSA. Noong nakalang Friday, hindi ako nagkaigi kasi yung dala kong ID ay hindi kita yung perma ng magulang. So kapag ikaw pala ay isang tao na representative o meron kang authorization, kailangan ang mga dadalhin mo sa pagkuha ng PSA ay authorization letter, ID, nakita yung perma, and then appointment mo, tapos yung valid ID mo para makita at mabigyan kanila ng, you know what, PSA. So pumunta lang ako dito sa second floor, nakita ko may nagagalat ng mga palaro dito. At syempre, binidyohan ko na din at sayang naman ito, pwede din ito pang grades. Pagkatapos ay nagpa-assist na ako dito sa my guard para kung pwede na nga ba akong pumasok kahit alas 4 pa ang aking appointment. So dahil nga 11 o'clock pa ito ng umaga, sabi sa akin, ay balik daw ako ng alas 12, papayagan na daw akong kumuha ng PSA kahit alas 4 pa ang aking schedule. So dahil meron pa tayong 1 hour, naisipan ko na lamang muna na kumain dito sa KFC ng sisig. So kung tatanong kayo kung bakit ako nang kumuha ng PSA ng aking mga players, kasi taga Lucena ako, malapit lang naman ito sa amin. At the same time, wala kaming pasok. Tapos malayo kasi itong PSA sa Malikboy, Pagbilao. And then yung mga players ko, ang kanilang kasama lang sa kanilang bahay, is yung kanilang lola. Kaya yung kanyang mga magulang na supposedly dapat kukuha ng PSA ay hindi available kasi nga may trabaho. So ako na lamang bilang isang coach at para ma-erase na ito at makapaglaro na sila sa palarong Quezon. Ala, sige, ako na mag-abayad. So habang naghihintay ako ng oras, kung pagkuha ng PSA nila, ay kumain na muna ako dito. Actually, hindi ito yung unang beses na naging abala ako sa paggawa ng papers. Kasi way back before, bago pa ako lumipat ng Talipan National High School, ay coach na din ako ng sepak, ng billiards, at talagang alam ko napakadaming inaabay ng mga papel dito, mga requirements para makalaro ang mga bata. So, hindi biro ang pagiging coach. Hindi lang ito yung pagbabantay, hindi lang ito yung pagbibigay ng mga tips kung paano sila maglalaro and so forth and so on, ganyan. Kailangan mo din ng pasensya sa pag-abay ng papel kasi sabi nga, hanggat hindi nakakalaro ang mga players, asahan mo, may mga errors dyan. Pero sana naman, no, bukas kapag naibalik ko ng papel aking mga players, wala ng errors at okay na kasi sobrang nakakapagod, nakaka-stress na pag-abay ng mga papels. Actually, 3 weeks na yata ako nag-abay ng papel. Yung una, for ranking, yung pangalawa para sa ECP, at pangatlong abayad, itong mga sa mga players ko. Alam nyo, sobrang nakakapagod na pag-abay ng papel, pero sabi nga, ni Rufame, go, go, go! After ko mag-lunch, ay bumalik na ako sa PSA para abay din na itong mga PSA na aking mga players. So, kaigi naman, binigyan ako ng pagkakataon na makuha ang mga PSA nila. Pero kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung kasya ba yung pera ko dahil nga nabawasan at kumain ako. And the same time, no, wala akong dalang cash. So, binilang ko, tinignan ko kung magkano yung presyo ng PSA, 155 pesos pala. So, dalawa yung kinuha ko. So, umabot na 310 pesos yung aking nagastos. Pero worth it naman kasi at least nakakuha ko ng PSA na mga gamit namin sa Palarong Quezon. So, at least, ay na-accomplish ko na yung isa sa mga basic requirements, yung mga requirements sa Palarong Quezon. So thank you so much, Lord, kasi yung ilang sa mga errands ko for today's video ay nairaos at napagtagumpayan ko. Pauwi na ako sa kainitan ng araw pero masaya ang puso ko dahil nakakuha ko ng PSA na kailangan namin sa Palarong Quezon. So yun lang po ang aking storya sa araw na ito, pero bago ako umuwi ay napadaan ako sa Lycas para bumili ng ink kasi mura dito ang ink, 65 pesos lang. So yun lang po ulit. Bye-bye! Don't forget to like, share, and subscribe. My name is Eds Amats, ang inyong kaamats na lagi may top. Bye-bye!